dako para sa salita ng Diyos. Ready na po ba kayo? Pakitignan po ang inyong katabi kung natutulog na. Gising na gising pa. Praise the Lord. Bago po tayo mag-proceed, ay manalangin po muna tayo. Nihiling ko po ang bawat isa na pumikit and let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga pong ikaw ay dakila sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa mayaman mong biyaya, O Diyos. And for continually na tinuturuan mo kami at binabago mo ang aming mga buhay. Hayaan mo sa umagang ito, Panginoon, as we study your word, Holy Spirit, kayo po ang siyang magturo sa amin. Buksan mo ang aming mga puso, O Diyos, nang sa gayon kami ay matuto at mai-apply namin sa aming mga buhay ang aming matututunan. At kayo po ay mag-reflect sa amin. Ngayon pa lamang po ay inaangkin na namin ang inyong victory sa buhay ng bawat anak mo. Maraming salamat po. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. So, since po makakalimutin po tayo, kahit last week pa lang po ang napag-aralan natin, ay nakalimutan na po natin ang iba doon. So, kaya lagi po tayong may review. Yung ating pong first Sunday, ang ating pong theme for this month ay Live Well, Lead Well. Yan, napakaganda po nito. So, first Sunday, God's gracious call to serve. Binigay po sa atin ni Pastora Nina. At meron pong 3 truths na nakapaloob sa araling ito na si Jesus can use anyone to serve Him. Tama? Amen. Jesus saves the worst of sinners. At ang naging example natin po diyan ay ang buhay ni Pablo. At kung makikita nyo ang buhay ko, ay sumusunod po doon. Kasi ako po ay isa rin sa mga worst. Yan. And Jesus saves the worst to reach others. Yung mga naranasan po nating mga pangit, tineturn ng Panginoon na maging testimony natin to reach out yung iba pong mga tao so that we can easily relate sa mga nararanasan nila at may ipakilala natin ang Panginoong Jesus at mabigyan ng pag-asa ang mga taong ito. No? In whatever way God has called us to serve, He makes us equal to the task. Napakaganda po, no? Kasi normally sasabihin natin, hindi ko kaya. Ayoko, hindi ko kaya. Pero, tutulungan tayo ng Diyos na magampanan natin kung ano man yung bagay na ipinapagawa niya sa atin. Second week, the primary importance of prayer. Ibinahagi po to sa atin ni Pastor Nordin. Yan. So, inisa-isa rin po dito the kinds of prayer. Meron pong petition, prayer, intercession, and thanksgiving. So, hindi po tayo nananalangin para sa sarili lang natin. Have you evaluated yung types of prayer na ginagawa natin? Paggising natin in the morning, ano ang panalangin natin? Is it, Lord, salamat po sa buhay ko. Bigyan niyo po ako ng puro po ako. And tinuro po sa atin last week na it is important to pray for all people. Amen? God's desire for everyone is to be saved. Jesus Christ is the mediator between God and man. We are called to be a messenger of truth. At hindi lang dapat tayo manalangin para sa pangangailangan sa buhay, kundi makakilala ang lahat sa Panginoon at maligtas. Ngayon naman po, before we start with our topic today, gusto ko po kayong tanungin na kung meron na po kayong na-encounter or na-observe na isa pong, halimbawa, construction ng building, construction ng bahay, na kung saan may foreman at merong mga construction workers. Sino po ang nakita niyong nasusunod? Foreman o construction worker? Foreman. Sa bahay naman po, ang anak o ang magulang? May mga tumawa ng mga anak. Anak o magulang? Okay. So kasi may disenyo ang Panginoon for that. And sa school kaya, estudyante o teacher? Yung estudyanteng magaling pa sa teacher, kulang na lang turuan niya yung teacher niya. Diba? 5 yun, malamang. Okay. So bakit ko po ba ito tinatanong? Kasi po ngayon pag-usapan natin ay pattern o ang disenyo ng Panginoon, ang Diyos, sa church and its
leadership. Mahalaga po yan malaman natin sapagkat kabahagi po tayo ng katawan ni Kristo. Amen? Yan. Agree po ba kayo? Yes. May gusto lamang po akong basahin na verse. Ayan po. Sa Ephesians 1:23, God put all things under Christ's feet and gave Him to the church as supreme Lord over all things. The church is Christ's body, the completion of Him who Himself completes all things everywhere. So, tayo po ay katawan ni Kristo. At siya po ang ating, dapat po manguna sa ating mga buhay. Amen? So ang ating pong text ay makikita sa 1 Timothy chapter 3. If you have your Bible with you, whether it's yung Bible na physical or app, ay makipagbuklat po kayo sa akin. Andyan na po ba? Nakita nyo na? 1 Timothy chapter 3. Ito po ay 1 to 16, pero ang babasahin lamang po natin ay 1:14 to 16. Okay, kung nakita nyo na po, at kung hindi naman po ay pakinggan po ninyong mabuti ang sinasabi dito. In verse 1, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. In 14, I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Medyo para pong mahirap intindihin, ano po. Pero amen sa pagkakabasa ng kanyang salita. And iisa-isahin po natin yan mamaya. Next slide po. Last 2 weeks ay ibinigay na po sa atin ang background ng 1 Timothy. So hindi ko na po siya i-elaborate. Gusto ko lang po makita nyo itong mapa na kung saan dyan nakalocate ang Ephesus. At marami po siyang mga lugar na nakapaligid. Pero ang Ephesus po ay sinasabing wealthy and highly influential port, city in the Roman province of Asia. So very strategic po kung ikaw ay wealthy church at highly influential, kung tatayuan mo ang salita ng Diyos, ang paligid ay maraming makakakilala sa Panginoon. Sa kabila ng panahon nila, ay nabanggit na rin ni Pastor Norden, yung false teaching talaga ay talamak. Hindi po ba? Sa atin po sa panahon ngayon natin, ay marami pa rin lalo na false teaching. Kaya nga po ay ang bawat isa ay dapat mapagbantay at meron po tayong kanya-kanya at sariling pag-aaral din po ng salita ng Diyos. Bilang po summary ng ating pag-aaralan, Paul laid out the concept of leadership that needs to be reinforced by Timothy to the church congregation. Wala kasi si Pablo ng panahon na iyon. Pero he wants na maging maayos ang church ng Ephesus na kung saan nandun si Timothy. Parang relate tayo, no? Ngayon si Pastora is not here. She is in Katuparan. Pero sinisituit ni Pastora Nina that magra-run yung ating service kahit wala siya. We have Pastor Norden. Amen? So, point number 1, no, makaka-relate po tayo doon kasi we're still andun sa konsepto ng sinasabi ni Pablo na church. Leadership is a noble task. Bakit nga ba noble iyan? Ayan. So, it is a noble task. Sabi po sa verse 1, parang mahirap po intindihin yan, kahit na the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, ano ba itong overseer?
He desires a noble task. Ano ba tong noble task? Pag tinagalog natin, mas magaan ito intindihin. Totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. Amen? So, na-encourage na po ba kayong mag-commit to serve the Lord? Yan. Sino po sa inyo, next slide po, ang familiar sa aklat na ito? Ako po ay hindi mahilig magbasa, pero gusto ko pong magbasa dahil naging requirement po siya at naging mahilig na rin po ako later on magbasa. Isa po ito sa binasa kong aklat na napakaganda. Siya po ay sinulat ni J. Oswald Sanders at ang chapter 1 po niyan ay pinamagatang An Honorable Ambition. Ayan. Ba't kaya siya honorable? Ang tanong, ano ang ambisyon mo? Kasi may kanya-kanya talaga tayong ambisyon. Nung bata ako, gusto ko maging doktor. Wala kaming pera, hindi ako naging doktor. Pero may kanya-kanya po tayong ambisyon. Hindi po ba? So, sasabihin po natin na honorable ito kapag ang ambition ay sentro to glorify God and welfare of the church. Yan po yung tandaan natin. Honorable siya kapag napapapurihan natin ng Diyos at ikabubuti ng iglesia, katawan ni Kristo. Yan. And those leaders who committed their lives sa leadership ay highly respected. Yan. So, hindi po siya dapat self-centered. Ang spiritual leader, focus on the service he can give to God and to other people and fitting into God's plan for him. Pakitandaan po yung tatlo na yon. Focus on the service he can give to God. Number 2, and to other people. And number 3, nag-fit into God's plan for him. So ngayon, yung ambisyon nyo kanina tinanong ko, tignan natin kung nakalinya yon doon sa plano ng Diyos sa iyo. Yan nga ba ang gusto mong tahakin o gusto mo lang tahakin o gusto ng Diyos na tahakin mo? Kasi ang lahat ng iyan ay magkakalakip-lakip upang ang buhay mo ay maging kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Si Nicolaus von Zinzendorf, ang hirap po i-pronounce ng kanyang pangalan, no? Zinzendorf, ayan. Sabi niya po, ito, I have one passion, it is He alone. Imagine. Bawat pagising niya ng umaga, alam niya ang purpose ng life niya. No? Na ang Diyos lang at Diyos lamang ang purpose ng buhay niya, to give glory. Yan po. From self-seeking became the founder of Moravian Church. At sa Moravian Church po na yan po ay sending missionary. Amen? Kakatuwa po, no? Tignan po natin yung Acts 20:28. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. So tayo ay flock ng Panginoong Yesus. At may mga pinili siya. Ang banal na Espiritu ay mga pinili upang pangalagaan ang bawat isa. Para ma-differentiate po natin, we'll go to point number 2, the types and qualification. So, ang types po na nabanggit pag binasa po natin iyon, yung buong chapters ay overseers, na-mention na natin, and number 2 is deacon. Yan. So, dito ba sa church natin ay naririnig natin na overseer and yung word na deacon? Hindi naman po ano. So, iba po yung ating mga naririnig, leaders, pastor, and yung tinatawag na mga D-group leaders. Yan. Pag tinignan po natin yung etymology, pag sinabi po natin etymology, ito po yung the history of a word or phrase shown
by tracing its development in relationship. Nag-iiba-iba yung salita, pero yun pa din yun. Ano? Dito nga sa ating bansa, di ba, iba-iba yung mga lingwahe. Pero nag-iba-iba rin naman yung meaning, di ba? Halimbawa, ebon dito sa Tagalog, pero sa atin lumilipad ang ebon, pero pag sa Pampanga, hindi. Piniprito. Ayan, mga itlog po iyon. So, tignan po natin, no? Overseer. Sa Greek po, ito po ay episkopos. Bishop in English, overseer in the New Testament, elders in ancient Israel during Moses' time. So narinig na po natin yon or nabasa natin yon sa panahon ni Moses. No, sa Egypt, meron Midian, Moab, and other surrounding nations, and even the tribes of Israel. They are called elders. In Hebrew, the word for elder or the zaken comes from the word for beard or zakan. Elders were not young men, but those old enough. Yun po, take note, old enough po sila. They should be not confused with the elderly. Yung elderly po dito sa atin may card. At may mga benefits. Senior citizen. Ayan. Hindi naman daw po yun pareho sa elder. Kaya lang po, may mga umaabot talaga na elder sila pero nag-age ng ganon. We have here ng ganon sa ating first chan. Having a full beard is not the same as having a gray beard. No, yung mga mahahaba na. It is not particularly linked to a particular age. Through a case can be, siguro po mga 30, sabi po yan ni Cornelius Van Dam. Pero sa scripture po, wala namang ini-specify ano ba ang age ng mga elder. Pero kung titignan po natin ang Panginoong Jesus, nag-start siya ng ministry at the age of 30. Mature na yung age na ganon. Okay, so in the Old Testament, elders are appointed formally by providence or chosen by the people. Yan po. Narinig na rin po ba natin yung presbyter? Yan. Older, overseer din po iyan. Tapos, Presbyterianism, an alternative name for elders. The word presbyter is etymologically the original form of priest. Sa Old Testament, may mga priest na binabanggit, high priest. Yan, di ba? Particularly, ang trabaho po ng mga priest ay charged to teach the nation. God spoke to Aaron, kapatid ni Moses. Siya po yung first high priest. You are to teach, slide po, Leviticus 10:11. Sabi po diyan sa Leviticus, you are to teach the people of Israel all the statutes that the Lord has spoken to them by Moses. So, high priest po, nagtuturo sila. And then, sa New Testament po, in Christ, the great teacher and our great high priest has come. He not only taught God's word, but is himself the word. Ano po, mahirap po mag-aral ng binabasa-basa. Ang Biblia po napakahirap intindihin. Pero pinadali po iyon sa atin nung napakita ng Panginoong Hesus kung ano ba ang kalooban ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng buhay niya, ang buhay niya na nag-submit sa Ama even hanggang sa kamatayan. So parang mas nadalian po nating intindihin ang sinasabi ng Diyos Ama at ang Biblia. Ano po, sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesus. And He speaks to the church, His church, in the word He gave us through His apostles and prophets. And not only when that word is read by individual, but when it is taught by the elders. Ngayon po, the pastors and teachers, no? In the life of the church. Sa atin po ngayon, ang ating pong pastor, si Pastor Danina, Pastor Norden, and Pastor Raminda. So we thank the Lord sa buhay nila sapagkat hindi po madali ang manguna sa iglesia. Kung ikukumpara ko po, I work for 10 years sa labas. Napakahirap po sa church. Bakit po? Kasi po sa labas, kapag meron kang posisyon, respected ka nila, hindi sila magkakamali sa harapan mo. Or else, it's easily to give a reprimand saying insubordination. And that can be
Pwedeng depende yon sa patakaran ng kumpanya at ilang beses can be a grounds for termination. Dito po, hindi. Kailangan ng puso. Bago ka sundin ng mga tao, kailangan maramdaman nilang mahal mo sila. At ang hirap po ang hirap po sa church. So padaliin po natin sa pamamagitan ng pagiging masunurin. Amen? Ilan lang ang tumango. Ayun po. So mahirap po sa church. Elders start in the day of Moses. Imagine one man ministry. 2 million plus people. Napakadami. Kaya natin yon kung tayo yon? Hindi. Good thing na yung kanyang father-in-law ay nagbigay ng advice sa kanya. Sabi, select capable men from all the people, men, itong requirement, who fear God, trustworthy men, who hate dishonest gain. Hindi pwedeng pang sarili lang. No? Ang mga leaders natin, nakakita ba kayo ng mga leaders na dapat sila yung may gain? Actually, hindi. Yung mga D-group leaders natin, from their own pocket, naglalabas yan para sa mga hawak nila. Hindi naman yun nare-reimburse. Sa company, nare-reimburse yun. So, puso po. And appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Medyo dumikit na po tayo, no? Yun sa D-group leaders. Yan. Exodus 18:21 po yan. Overseers are equivalent with elders, bishops, or pastors in the New Testament. Superintend the others, lead and tell what to be done. It is quite impossible to have elders in a church where the members say, we decide everything. Ganito ba tayo dito? Gusto ng mga miyembro, we decide everything. Makinig kayo mga pastor. Hindi po yon magiging maayos sapagkat hindi po iyon ang disenyo ng Diyos para sa kanyang katawan. It is not subject to the worksman. Elders are not dictators because meron po silang dalawang responsibility. Mahirap. Responsibility nila, one of the Lord and one beneath them. Mas mananagot sila sa Diyos kapag hindi sila mismo ang unang susunod sa Panginoon. Ang hirap po nun, pagka may sarili kang direksyon, hindi ka marunong magpasakop. Mahirap po yun. In the New Testament, there are frequent exhortations. Ang sinasabi po, accept the rule of the elders that God gave them. Sana po ang bawat isa sa atin, ito po yung ma-practice na hindi tayo, kung ma-issuehan tayo ng insubordination, di ba? Marami na na-issuehan sa atin. Pero we do it out of love. We do it because we love Christ. At sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Mahirap yung kung saan-saan ang punta natin. Okay, isa-isahin po natin ang ating mga verses that tells us kung paano ba mag-submit. In Romans 13:1, sabay-sabay po natin basahin. Go. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Even sa government natin na political concerns. Kahit hindi mo siya binoto, it is the will of God na siya ang manguna. So let us submit. Hindi lamang tayo susunod sa mga authority na iyan kung taliwas na yan sa sinasabi ng Biblia. Kaya lang, aaralin talaga natin ang Biblia kasi paano nating malalaman kung lumilihis sila kung hindi natin mismo alam. In Titus 3:1, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work. Kung ang ugali lamang po ng bawat isang miyembro ay madaling sumunod, ang dami po nating magagawa at mabilis. Hindi sasakit ang ulo ng ating mga pastor. No? Sa totoo lang po, sa company, when you work, lahat ng klase ng mahirap na trabaho, madali lang yan. Humihirap lang yan kapag may kasama kang toxic. Yung kahit ang dali-dali ng trabaho ay pinapahirap. No? Sana hindi natin na-adapt yan dito sa church. Let us make our ministry and work easy, and our goal is to glorify the Lord alone. Ephesians 5:21. Gusto ko pong sabay-sabay nating basahin. Go! Submitting to one another out of reverence
for Christ. Yan. Dito po sa ating church ay, kami po pagka nagmi-meeting ay, si Pastor Nina, open po siya for suggestion. Pag magandang idea mo, i-welcome niya po yon. Pero kapag mali naman po yung sasabihin mo, i-review ka niya. So, hindi ka po niya ito-tolerate. Maganda po yung ganoon. Punta po tayo sa deacons. Yung kanina po ay overseer. Okay? Sabi po dito, si Bayer prescribed that there is a strong approximation to the concept of a service of love. Sino ba itong mga deacon dito sa atin? Tingnan nga natin. Kanina, napansin na po ba natin kung sino yung mga overseer? Mas malalaman po natin yan mamaya pag inisa-isa natin yung qualifications na inilatag ni Pablo. Ito po sa deacons, ito po yung mga concept of service of love. Halos lahat naman pag leaders ganon. Pero sila po ay service and support. So yan, makikita natin yung mga gustong-gusto talaga na tumulong, mag-support, may mga bagay na hindi sila kaya. Kasi kanya-kanya po talaga tayo ng function. Sa body of Christ, mayroong mga tagapagturo, mayroong mga tagapagluto, may tagaturo sa bata, and everything. Iba-iba, depende sa kakayanan kaya nating gawin. Yan. Spiritual leaders are watching over God's people in a spiritual capacity and supervising the spiritual work of the church. Outsiders think well of him, which indicates that it is not a hypocrite but lives his faith every day. Dapat makita sa buhay ng bawat isa, kaya live well. Ano po? Before we proceed po dito sa qualifications, gusto ko lang po bigyan ng diin sa ating pong organization, Christ to the Philippines SVC, ay under po ng Christ to the Philippines. Marami pong churches ang Christ to the Philippines from north to south. Medyo complicated po ang SVC sapagkat tayo po ay, kagaya ng national office, ay under ng SEC registration. Kaya kapag kinumpose po natin ang ating organizational chart, sa iba pong organization, even sa labas, sa mga corporate, madali lang yon. From president, tapos based on heads and functions. Pero sa atin, spiritual po kasi ang pinag-uusapan natin na nahahaluan ng mga bagay na iba't ibang function. So medyo mahirap po siya. Nung ginawa po namin org check, ang hirap po niya. Pero ang kinagandahan po, we commend the leaders, yung mga previous leaders, dahil SEC register tayo, yung properties po na na-acquire ng SVC ay hindi nakapangalan sa specific na tao. That means it is protected for the next generation na maipapasa siya, walang nag-own. Which is sa ibang mga churches, kailangan ipangalan halimbawa kay Jay, yung kanyang pinapagpastoran. Pag sa legal ang pinag-usapan, ito po ay kanya. Pwede niya ibenta. Pero pag babalik po tayo sa usaping spiritual, ikaw ay pinagkatiwalaan lang. Hindi iyan sa iyo. So, yan po yung medyo sa atin. No? Pero praise the Lord, kasi we have yung mga competent leaders na talaga naman pong mga magagaling at mga humble po. Kasi kahit po mga head po yan sila sa labas, pagdating po dito sa loob ng church, marunong po sila magpasakop sa ating pinaka-spiritual leader. No, kasi alam po nila, ino-honor nila, na ito ang mga pinili ng Diyos upang pangunahan tayo. Okay. So nakikita niyo po yon yung progression. Kasi sa Old Testament, yung mga nagli-leader, di ba? From patriarch, tapos prophet, judges, king, prophet. New Testament, sa apostles. Yan. So nakita nyo po, kasi baka magkaroon din po ng mga usapin, mga before po ay may mga issues tayo sa leadership ng babae. Pero kapag in-honor po natin yung sinasabi sa salita ng Diyos, even sa Old Testament, Deborah leads the Israelites in her time. Yan po ay hindi natin pwedeng questionin kung sino ang itatalaga ng Diyos upang manguna. Hindi rin naman baka scarcity of man, hindi rin naman po dahil hindi nagkakamali ang Diyos sa pagpili kung sino ang tagapanguna. Kaya po ipanalangin po talaga natin ang ating mga pastor, Pastor Nina, Pastor Norden. Kasi po, hindi ba po, kung may option lang po sila, no, yung mga leaders, hindi po nila yung pipiliin. Pero dahil mahal nila ang Diyos at gusto nila sumunod,
Mag-yes po sila. Okay, so let's go with the qualities. Bear with me, isa-isahin natin. Qualification muna tayo with the overseers. At I want you also to evaluate yourself. Ako po, ang tagal-tagal ko pong pinrepair ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi talaga pong ang hirap po niya. Kasi po ito ay self-evaluation. And life po ang pinag-uusapan. Ano ka sa harapan ng Diyos? Number 1, walang maipupula. Check po ba tayo dito? Meron pa po tayong kapintasan. But praise the Lord. Ang grace ng Panginoon ay mayaman. Na kaya niya tayong baguhin. We just need to surrender at magpabago sa Panginoon. Hindi pa tayo perfecto, pero pwede tayong gamitin ng Diyos. Next, isa lang ang asawa. Mapagpigil, ginagamit ng maayos ang isip. Maganda ang asal, bukas ang tahanan. Makakapagturo. Hinighlight ko po yan, balikan natin yan. Verse 3. Sabay-sabay po tayo. Go. Sa una, hindi manginginom ng alak. Hinto po tayo dyan. Ano po? Hindi po siguro tayo, mahirap po kasi kapag manginginom ng alak. Ano po? Sa Sunday, hindi tayo manginginom ng alak kasi may service. Pagdating ng Monday to Saturday, marupok na. Niyaya ka, tagay tayo. Tagay. Ako po ay nanginginom rin noon. Naranasan ko po yung sumakay ng jeep. Ano po? Lasing. Lakas ng tama. Inom. Tapos, may pumara sa likod ng jeep. Nasa harapan ako ng jeep. Ako ang bumaba. Ang lakas ng tama, di ba? Wala sa kaayusan ng pag-iisip. So, kung ang mga leaders po natin, isipin ninyo, manginginom. Saan po tayo pupulutin? Yan. Hindi palaaway. Hindi gahaman. Mahinahon. Galit lagi? Baka galit lagi? Baka po pwedeng maging mahinahon, di ba po? Mas madaling makipag-usap at hihimo. Ano to? Himok. Mas madali mo silang mapapasunod kapag ikaw ay mas mahinahon. Mapayapa, hindi maibigin sa salapi. Okay? Ang salapi, kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, alam mo kung saan gagamitin. Ito rin ay para sa gawain ng Diyos. Verse 4. Maayos mamahala ng pamilya. Ang mga anak ay nagpapasakop na maayos ang pag-uugali. Okay. So family is ang praktisan talaga ng bawat isa. Kapag naging maayos po tayo sa pamilya, that's very important, no? Lalo na sa mga leaders. Sa totoo, bilang magulang, mahirap magpasunod ng anak, di ba? Kung 3, 4, 5 ang anak mo, 5 ugali, yan, ang hirap pasunurin. Talagang gagawin mo yung part mo to remind them. Pag hindi pa rin sila sumunod, ipanalangin ang ipanalangin. Pero may kaayusan ng pamilya. So kung hindi pa po tayo nakakarating sa ganun, let's just continue to pray. No? Next. Paano mapamamahalaan ang Iglesia ng Diyos kung hindi mapamamahalaan ang pamilya? Tama naman po yung prinsipyong iyon. Kung sa pamilya, magulo na, paano rin makakapag-manage in the church? Parang simple task, kasi ang church ay mas malaki na. No? Hindi tayo maipopromote ng Diyos sa isang gawain na hindi talaga natin kakayanin gampanan. Pero yun po ang tandaan natin, minsan hindi pa naman po talaga perpekto ang bawat pamilya. Pero matuto po tayo na ang asawang babae magpasakop sa asawang lalaki, magmahala ng mag-asawa, ang anak sumunod sa magulang para maging masaya ang pamilya at lumapit sa Diyos ang buong family. That's the only thing na makakakilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At we can effectively do the work of yung ministry na pinapagawa sa atin ng Diyos. Next po. Overseer pa rin tayo, hindi baguhang mananampalataya. No? Marahil kung baguhan, hindi pa founded siya ng salita ng Diyos, hindi niya pa rin nasusunod ang ilan. Matagal na nga, minsan ganun din eh. Diba? So, yun po. Kasi baka ilagay mo siya sa pangunguna, tapos iwanan lang niya, halimbawa, naging D-group leader, tapos iniwanan niya yung mga anak niya.
ipapaampun natin yung mga yun. Masakit yun iwanan. Or madali siyang tatalikod sa kanyang ministry na ipinagkatiwala ng Diyos. So, hindi po dapat ganon. Hindi mayabang upang hindi mahulog sa hatol ng Diyos. That we can stand or we can do yung ipinapagawa ng Diyos, hindi dahil kaya mo at magaling ka. Hindi ganon. It is because tinutulungan ka ng Diyos makatayo. Tinutulungan ka ng Diyos na magawa mo iyan. Mag-depend sa Panginoon. Yan. Mahirap po yun pag ang nakita mo na kaya ka ginagamit kasi magaling ka. No, hindi po dapat ganon. 7, may mabuting patotoo sa tagalabas. Yung magwa-wonder yung mga tao sa iyo, oh, bakit kaya ito ginawan ko na ng masama, mabuti pa rin siya? Huh? Anong meron? Kasi may Kristo siya sa puso. Next po. Okay, let's go with the deacons. Ang dami po nung chinek-check nyo po ba pasado? Bubagsak po tayo. Ayan. So, pwede nyo pong balikan mamaya pag uwi. Ito, meron ako nito. Ito, wala ako nito. Dapat ko itong ihingi ng tawad at dapat ko itong ipanalangin. So, isa-isahin po natin, balikan natin. Next, karapat-dapat ang pag-uugali. Hindi madaya. Kanina narinig ko sa kitchen, sa pagsasandok ng lugaw, madaya daw. Tapos tawanan sila kasi kakarinig lang nilang madaya. Hindi nagpapairal sa alak. So same with the overseers. Hindi gahaman. Meron ka na, kumuha ka pa. Paano yung iba mawawalan? No? Nananangan sa hiwaga ng pananampalataya. We exercise faith. Kasi sa totoo lang sa spirituality, lagi namang hindi natin alam kung anong mangyari, but we want to trust God. Next. Subukin muna sila at kung walang maipaparatang, ay hayaan silang maglingkod. Actually, lahat naman tayo before we pinagkatiwalaan ng isang ministeryo, ay inoobserbahan din naman tayo. At hindi pa naman perfecto, pero tinutulungan tayo na magtulungan at nagtutulungan tayo na ang bawat isa sa atin ay mag-move closer sa Panginoon. Hindi yung kasi sa labas, di ba? Sasabihin, hindi ka magaling, sila lang magaling, sila lang mapopromote. Yan, crab mentality. Pero sa church, hindi po iyon dapat present. Okay? So, walang magaling at walang pagalingan dito sa atin. Next. Ang mga babae, karapat-dapat ang pag-uugali, hindi mapanirang puri, ginagamit ng maayos ang isip, at mapagkakatiwalaan. Okay? Next. Asawa ng isang babae, pinamamahalaan ng pamilya ng mabuti, kagaya rin sa overseer. Ang mga nakakapaglingkod ng mahusay ay nagtatamo ng isang mabuting tungkulin at kalakasan ng loob sa pananampalataya na nakay Kristo. Yan. Tama, no? Kapag you serve ng maayos sa Panginoon, ay lalo't umaalab ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Napagkakatiwalaan tayo ng Diyos. We want to do more para sa Kanya. And next po, balik muna tayo ulit. So, yan yung mamaya. Ano po ang na-observe ninyo among doon po sa mga qualifications? Ano po ang nakita nyo? Anong mas marami? Is it the character or skills? Both ay nagfo-fall sa character. Karakter talaga natin ang magsasalita patungkol sa Panginoon. Isa lang po, no? Yung skill. Ano yung nakita niyong skill? Pagtuturo. That is for the overseer. Ang skill ay natututunan. Tama po. Natututunan yan. Ako po ay hindi dating teacher. Ayaw ko pong mag-teach. Ayaw ko po ng bata. Kinakailangan ko pa po kumuha ng isang kurso para lang matanggap ko na ako ay nagtuturo. Alam niyo po yun? Na pag tinawag, teacher, parang, kaya lagi ko sinasabi, ewan ko kung may mga nakarinig sa inyo, teacheran. Kasi parang hindi ako teacher eh. At ayoko maging teacher, pero gusto kong sumunod sa Lord. So nag-effort po talaga akong mag-aral para I can do effectively ano yung pinapagawa ng Panginoon. So, yun po.
Character versus skill, it's the character ang gusto ma-mold ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? The metrics of God are different from the metrics of the world. Hindi ka nandiyan dahil magaling ka. No? Pinili ka ng Diyos, may gagawin siya. Pero you have to depend sa gagawin niya sa buhay mo. At talaga naman yung spirituality. Even nandito tayo sa church, when we do the meetings, ang main concern palagi, babalik tayo dun sa tatlo, glorifying God, tapos for the people, at yung plano na nag-fit sa plano ng Diyos. Hindi yung kung ano-anong business. Okay? Number 3, purpose of Paul's letter to Timothy. So, himayin natin ano bang purpose na ito. Pagsulat ni Pablo, that the believers may know how to behave in the house of God. House of the living God. Yan. Kasi po, yan po, di ba? Pillar and foundation. Pag sinabi nating pillar of foundation, itong building na to ay may mga malalaking poste. Ano ba to? Tawag dyan. Pillar. Tagalog, hindi ko alam. Ano pa? Haligi. Yan. So, malalaking haligi that will fit to hold yung ilang floors. Imagine, kung manipis itong haliging ito, at tayo ay napuno na marami rito, i-hold kaya ito? Kaya may mga buildings na nagko-collapse. Kasi substandard yung quality na piniprescribe. Meron po kasing computation yan mga ilan dapat ang laki ng mga bakal na ilalagay mo pag ilang floors. Yan, sa engineering po ganon. Tapos, pag mas mataas ang itatayo mong building, mas malalim ang hukay or foundation. Why is it that we are compared to pillar and foundation of truth? Balikan natin ang Ephesus, maraming false teaching na kailangan kahit maraming ganoon, tatayo pa rin ang Church of Christ. Even sa panahon natin ngayon, marami pa rin naman hindi lang sa panahon ng Ephesus. Nagkalat ang iba't ibang klaseng katuruan. Pero dapat tayo na nakakilala sa Panginoong Hesus ay kakitaan. Yung buhay natin ay makita na talagang nagsusupport dito sa fallen world. That leaders are the arbiters of God's word on earth. Paano na lang nga, ulitin ko, kung dito ay nag-meeting-meeting, pagdating sa labas na daanan mo, tagay tayo. Kapani-paniwala ba? Hindi. Our life should speak dun sa truth na sinasabi. And B, to tell the mystery of godliness. Great indeed we confess is the mystery of godliness. It is Christ. Na sinasabi, He manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Jesus is the perfect fulfillment of this description of Christian character. Huwag po natin tignan yung mga leaders natin. Ang focus po natin ang Panginoong Hesus. Baka minsan pag nakakitaan natin na bagay na hindi dapat natin makita sa bawat isa, sasabihin natin nakakatisod naman to, ayoko na. No, dapat hindi ganon. We continue because we love Christ. We focus on Jesus kasi siya talaga yung perfect na example. That whenever we see yung bawat isa na nagkakamali at hindi mo gusto yung nakikita, start to pray for him. Yun po yung ating maging attitude. Bilang conclusion po, leadership is a noble task. Agree? Sino po ang gusto maging leaders? O servant? Mas maganda po. Sino ang gusto maging servant of Christ? Amen. Yung iba hindi kumbinsido.
Yan, tayo pong lahat ay maaring maglingkod sa Panginoon. Amen. Sabi po, God set qualifications in order for us to live well. May pamantayan. Lead and serve well. To spread the truth so that people will know Christ. The Holy Spirit made us overseers to care for His flock whom He bought with His blood. Kung paano pinapahalagahan ng Panginoong Hesus ang mga tao, dapat ganun din po yung ating pagpapahalaga sa kanila. Bilang application, what is your plan to move your life in the image of God and the direction of fulfilling His plan? Anong plano mo, kapatid? Naisip mo na ba anong plano mo? Ito po ang ilan sa mga guidelines. Number 1, let us reflect on the qualifications set for a Christian leader/servant. Lagi po tayo nagkakaroon ng self-evaluation. Iyon ay malalaman natin through, babalik tayo kung rooted tayo sa salita ng Diyos, na hindi ko pala dapat gawin. Ito ang dapat kong gawin. Number 2, let us ask forgiveness for our shortcomings. Kung hindi pa tayo ganoon, sobrang nakikita natin ang sarili natin, alam kong mali, pero ginagawa ko. Let us ask forgiveness. And number 3 po, let us pray that our lives be transformed in God's image to fulfill His purpose in our lives. Hindi mo kaya baguhin ang sarili mo. Isipin mo, ayoko na nga, okay na nga, sige na nga, this week umpisahan ko. After next week, balik ka ulit sa dati. It is only when you surrender your life to God. Everything. Huwag kang mag-reserve. Itong aspeto na to, akin to. The rest sa Panginoon. Ang pera ko, akin lang. Hindi ako magta-tithes. And the rest sa Diyos. Gusto ko magkaroon ng boyfriend, girlfriend. Ayaw mo yun ipapakailam sa Panginoon. Ito lang aspeto na to, gusto ko mag-church, gusto ko mag-ministry, gusto ko sumama sa music ministry. Pero yung ibang aspeto ng life mo, ayaw mo ibigay sa Panginoon. Still, hindi ka pa rin completely matatransform. So number 4, let us live well and lead well, or let us live well and lead/serve well. Amen? Na-appreciate niyo po ba yung mga pastor natin? Si Pastora Minda, noong time po na tumayo siya dito to preach, 70-something years old. Imagine. Nung siya po yung itinapat sa petsa na yon, sabi ko, naku, hindi pa siya nagsasalita, sobra na akong bless. Kasi, ang setup po namin, Saturday, go to Nasugbu, and then Sunday, preach here. Ang nangyari po sa kanya, that is madaling araw, di ba? Sunrise service, resurrection service. So, 5-something a.m., 5:30. So, aga. Tapos, pagtapos dito, takbo ng katuparan. Walang hinindian si Pastora Minda. Amen? Pastora Nina. Pastora Nina ay, sabi ko, PWD ako. Pagkasama ko siya, dala ko rin lahat ng gamit niya kasi PWD rin siya. Diba? At hirap na siya maglakad. Pero never mo siyang makikitang, yun yung magiging hindrance para gawin niya yung dapat niyang gawin. Kahit may sakit yan, hindi yan humihinto na mag-chat, mag-organize. Hindi siya humihinto. Pastor Norden din, hindi na rin okay minsan, magdadrive yan. Kahit malayo yan, sige, magdadrive. Actually, maayos naman ang buhay ni Pastor. Mayaman sila, di ba? Pero pinipili niya, sumunod sa Panginoon. Sa Nasugbu, doon natulog, sa sahig, sa church. Amen. So, mga pastor po natin ay sumusunod sa Diyos. Huwag natin pahirapin. Naiiyak ako. Huwag natin sila pahirapan. Si Pastora Nina, nag-usap kami ni Kuya Bong kahapon habang nagdadrive siya.
Sabi ko, parang wala nga ako nakitang personal niya eh. Puro ministry para sa Panginoon. Alam niyo yun, yung buhay niya na in-spend niya para sa Diyos. Sana makitaan niya tayo na nagsasubmit tayo sa Kanya. Kasi sa totoo lang, minsan nasasaktan natin yung mga leaders natin. Dahil hindi tayo marunong sumunod. Nasasaktan natin sila pero nakikita ba natin silang umaayaw? Hindi. Nasasaktan sila pero mananalangin sila sa Diyos at pagkatapos nun, haharapin nila tayo ulit ng may buong saya. Buong buo pa rin dahil alam nila na naglilingkod sila sa Diyos. Nakikita ko po ito lahat kasi nasa opisina po ako ngayon. So let us pray for our leaders na magkaroon po tayo ng concern. Hindi po madali maging pastor. Hindi po ako pastor, pero nakikita ko po, hindi po siya madali. Mas madali po maging manager, mas madali po maging supervisor kaysa maging pastor. Ngayon po, hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo. Samahan niyo po ako and let us pray for our pastors. Pagkatapos ko po manalangin sa ating mga pastor, hihilingan po natin si Pastor Norden to pray for the leaders of this church and to close us in prayer. Sige po, let us start to pray for our pastor, Pastor Nina, Pastor Norden, and Pastor Aminda. Let's pray. Even kay Pastor Jean. Let's pray. Thank you, Father God. Praise your name, O Lord. Thank you, Father God, na binigyan mo kami, Panginoon, ng mga tagapanguna sa iglesyang ito. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagpili, Panginoon, ng aming mga leaders. Dalangin ko po, Diyos, na patuloy mo po, Panginoon, samahan si Pastor Nina in leading, Panginoon, the Christ to the Philippines, SCBC, and even, Panginoon, sa remaining time niya for serving para sa national, O God, para sa mga kapastoran, O Diyos, ng kabuuan ng Christ to the Philippines. Ikaw ang patuloy mag-sustain ng kalakasan sa kanyang pangangatawan. Good health, Panginoon. At Lord, kagalakan sa kanyang puso na patuloy niyang gawin ang pagkakatawag niya, Panginoon. At i-glorify ang iyong pangalan, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang life na siya ay inspirasyon sa amin. Siya, Panginoon, ay tinutulungan kami sa aming spiritual journey. Ganon din, O Diyos, dinadalangin ko po, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo si Pastor Norden bilang associate pastor ng church na ito. Ikaw po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng katalinuhan to support, Panginoon, lahat ng gampanin, Panginoon, dito upang matulungan si Pastor Nina sa pagpapalakad, Panginoon, sa iglesia mo, Diyos. Give him, Panginoon, ng spiritual na kalakasan, even, Panginoon, physically, Panginoon, pagpalain mo siya, Panginoon, kanyang family, O God. Bless him, O God.
And even si Pastor Aminda, Panginoon, sa kanyang age, Panginoon, na nandoon ang kagalakan ng kanyang paglilingkod sa inyo. Patuloy mo siyang pagpalain. Ganon din, Panginoon, ang kanyang paglilid sa kanyang grupo. At even, Panginoon, sa kanyang family. Bless all our pastors, O God. Maraming salamat po sa buhay nila na talaga, Panginoon, ginagampanan nila ang pagkakatawag mo sa kanila. And we as church, O God, na nasasakupan nila, Panginoon, we are asking forgiveness kung hindi kami, Panginoon, natututong mag-submit sa kanila. Turuan mo kami, Panginoon, na ang bawat leaders na itinalaga mo dito, Panginoon, ay masumpungan mo, Panginoon, na magpapadali, Panginoon, ng kanilang function, O God. Help us as a church, O God. Maraming salamat dahil, Panginoon, Ikaw ang nagtuturo sa amin ng ano ang dapat namin gawin. Maraming salamat po, and even our lives, ang bawat isa sa amin ay kakitaan, Panginoon, ng truth, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen. Patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil ganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin sa pagkakataong ito. Na-encourage po tayo na gampanan ang ating mga tungkulin bilang mga servants, bilang mga leader po ng iglesia pong ito. Si Lord po ang talagang tumatawag. Nakita po natin kanina na parang hindi tayo qualified po lahat, no? Pero alam po natin, si Lord po, pag tumawag, siya po nagka-qualify sa atin. Amen po ba? Alam naman po natin na tayong lahat ay mga leader po ng Panginoon, servants. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay leader na kasi maglilid po talaga tayo. Kasama po sa ating buhay yan bilang mga Kristiyano, maglilid po tayo ng mga tao. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya. Amen. Kahit na nakikita natin na we are not worth it. We are disqualified. Hindi po tayo talaga karapat-dapat, pero si Lord po ang biyaya po niya, dahil po sa biyaya ng Panginoon ay makakaya po natin. Amen. So, manalangin naman po tayo sa ating mga leaders ngayon at wakasan na rin po natin ang ating worship service sa umagang ito. Let's pray. Father God, maraming salamat po, Lord, sa iyong mensahe po, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ni Ate Ni, Panginoon, na ginamit mo na makapag-deliver ng tamang mensahe mo, Lord, sa amin, Panginoon. Una, Panginoon, salamat, O Diyos, dahil kina-qualify mo, Panginoon. May qualification, hindi, Lord, basta-basta, Panginoon, ang pag-lead ng church, Panginoon. Lord, merong qualification kang siniset, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, upang kami, Lord, hindi lang namin basta-bastahin, Panginoon, ang pagpangunguna, Lord, sa church, Panginoon. Lord, totoo, Panginoon, na mas mahalaga ang aming character against doon sa aming mga skills, Panginoon. Yes, kailangan namin ng mga skills, Panginoon, ng mga talents, Panginoon namin, pero Panginoon, mas mahalaga sa inyo, sa inyong harapan, Panginoon, ang aming mga karakter, ang aming mga ugali, Panginoon. Kung ano, Lord, yung nasa loob, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon, kami ay nade-develop, Panginoon, kami ay nakokorek, kami, Lord, ay natuturuan, Panginoon. Kami, Lord, ay nare-rebuke, Panginoon, sa mga mali namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng katuwiran sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang nagka-qualify, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon, sa amin. Kaya naman hayaan mo, Panginoon, na ang iyong dugo, Panginoon, ang iyong kaligtasan, Panginoon, ang magsabi, Panginoon, sa amin na kami, Lord, ay talagang pinili mo, Panginoon, na maglingkod, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin, Panginoon. And right now, Father God, patuloy naming dinadalangin, Panginoon, sa inyo, Lord, ang aming mga leaders, Panginoon. Kung kami, Lord, ay leader, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na madama namin ito, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, hindi kami magmamayabang, Panginoon, pero yakapin namin, O Diyos, ang pagiging leader namin, Panginoon. Lord, napakaganda nung leader ay servant, ang servant ay leader, Panginoon. We serve you, Father God. Ikaw po, Panginoon, ang pinaka-leader namin, Panginoon. Si Kristo, ang siyang
ulo ng iglesyang ito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nagpipermit ng lahat, Panginoon. Ikaw ang nagsasaayos ng lahat, Panginoon. Ginagamit mo lang, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon, upang kami, Lord, ay maisaayos in order, Panginoon, upang tumakbo, Lord, ang sistema, Panginoon, na iyong sinet din, Panginoon. Hindi, Lord, kami ang nag-set, Panginoon, ng aming program, kundi ikaw, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na nagbibigay, Panginoon, sa amin, Panginoon, na mga anong dapat naming gawin. Hindi kami marunong, Panginoon. Hindi kami marunong mag-pray. Hindi kami marunong, Lord, mag-lead. Pero dahil, Lord, sa banal na Espiritu, Panginoon, kami, Lord, ay natututo, Panginoon. Hayaan mo lang na maging bukas, Panginoon, ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon, upang marinig namin, Lord, yung tinig mo, Panginoon. Upang masunod namin, Lord, ang tinig mo, ang direksyon mo, Panginoon, sa aming mga buhay po, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, sa pamamagitan ng aming mga pastor, Panginoon, ay merong mga pinili, Panginoon, na mga mag-lead, Panginoon, mga first-gen leaders, Panginoon, na kung saan kami, Lord, yung tumatayo, Panginoon, na mga nasa taas, Panginoon, na kung saan mga nangunguna, Panginoon, sa mga leaders, sa Panginoon, sa baba, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, yung pagkakaisa, Panginoon, sa taas, Panginoon, upang sa ganun, Lord, sabi, Lord, na yung mga salita, Panginoon, kapag ka may unity, Panginoon, ay saka, Lord, umaagos ang pagpapala mo, Panginoon, pababa, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, magkaisa kami, Panginoon, magmahalan kami, Panginoon, magtulungan kami, Panginoon, bilang first-gen leaders, Panginoon. Hindi kami maging pabigat, bagkus, Lord, kami, Lord, ay lalong makagaan, Panginoon, sa gawain, Panginoon, ng iglesia, Panginoon. Lord, ganun din, Panginoon, hayaan mo na kami, Panginoon, kasama na ng mga leaders ng ministries, kasama, Lord, yung mga members ng ministries, kasama, Panginoon, yung mga D-group leaders, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng humility, Panginoon, sa inyo. Lord, mag-submit kami, Panginoon, maging teachable kami, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na sundin namin kami kahit na, Lord, nag-a-against yung aming isip, Panginoon. Lord, hayaan mo na kami, Lord, ay talagang sumunod, Panginoon, sa aming mga leaders upang sa ganun merong unity. Kami, Lord, ay united, Panginoon, sa pagsunod, Panginoon, sa inyo dahil pagpapalain mo, O Diyos, ang iyong church, Panginoon, na talagang nagkakaisa at nagmamahalan, Panginoon. Lord, makikilala kami, Panginoon, sa mundo, Panginoon, ang iyong church, Panginoon, kung kami, Lord, ay nagmamahalan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na yung pagmamahal namin sa isa't isa, Panginoon, bilang mga leaders, bilang mga members, Panginoon, ay talagang lumaki, Panginoon, sa amin, Panginoon, upang sa ganun, Lord, talagang yung testimony namin, Panginoon, ay makita ng iba. Upang sa ganun, Lord, hindi pa kami nagsasalita, Panginoon, ay nagpapatotoo na, Panginoon, ng iyong kabutihan at pag-ibig, Panginoon, ang aming mga buhay sa iba, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang lahat ng leaders ng mga ministries, lahat, Lord, ng leaders ng D-groups, Panginoon. Hayaan mo na mapangunahan namin through your Holy Spirit, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mapangunahan namin sila, O Diyos, ng maayos, Panginoon, at matagumpay. Upang sa ganun, Lord, ang church na ito, Panginoon, ay mamumuhay ng mapayapa, ng maayos, Panginoon, upang kami, Lord, ay makapanguna, makapag-evangelize at makapag-disciple, Panginoon, ng maayos din, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Inaangkin namin ng katagumpayan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Hayaan mo, Lord, yung pagmamahal mo, Panginoon, talagang dumako, Panginoon, sa amin at sa aming mga pamilya, Panginoon. Hayaan mo, Lord, yung grace mo, Panginoon, Panginoong Jesus, na kahit na kami, Lord, ay nagkakamali, Panginoon, babalik kami, Panginoon, dahil alam namin na ito, Lord, ang aming kailangan, Panginoon. Hayaan mo, ang banal na Espiritu, ang siyang manguna, magpalakas, mag-empower, Panginoon, sa amin, Panginoon, at bumulong, Panginoon, sa amin na mga dapat naming gawin, Panginoon, at sundin namin ito. Maraming salamat po, O Diyos. Pinabalik namin ang lahat ng mapurit na walhati, Panginoon, sa inyo. We speak blessings sa bawat isa na narito, Panginoon. Ang bawat member, ang lahat, Lord, ng aming mga guests, Panginoon. Ikaw ang siyang sumama, Panginoon, sa kanila at patuloy mong pagpalain, Panginoon. Dalangin na rin namin, Panginoon, sa inyo, may mga karamdaman, Lord, yung mga humaharap, Lord, sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang magpagaan, Panginoon, at sasamahan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagharap dito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pinabalik namin ang lahat ng mapulit na walhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Sige po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Magkamayan po tayo at magbatian. God bless everyone. See you next Sunday.